Levitiko Kapitulo 3 Mga handog na pangkapayapaan. Kung ang iaalay na handog pangkapayapaan ay isang baka, maging babae o lalaki man, kailangang ito'y walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito'y papatayin sa may pintuan ng toldang tipanan. At ibubuhos ng pari ang dugo sa paligid ng altar. Sa handog na ito kukuha ang pari ng parteng susunugin para kay Yahweh. Kukunin niya ang tabang nakabalot sa laman loob at lahat ng taba nito, gayon din ang dalawang bato, ang taba sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ang lahat ng ito'y ilalagay sa altar at susunugin ng mga pari bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Kung tupa o kambing ang handog pangkapayapaan, maging ito'y lalaki o babae, kailangang ito'y walang kapintasan. Kung tupa ang handog ng isang tao, ito'y dadalhin niya sa harapan ko. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito'y papatayin sa harap ng toldang tipanan. Ibubuhos ng mga pari ang dugo nito sa paligid ng altar. Kukunin niya ang lahat ng taba, pati ang nasa buntot hanggang sa gulugad at ang bumabalot sa mga laman loob. Kukunin din niya ang dalawang bato, pati ang taba nito sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ang lahat ng ito'y ibibigay niya sa pari upang sunugin sa altar bilang pagkaing handog kay Yahweh. Kung kambing naman ang handog ng isang tao, ihaharap niya ito kay Yahweh. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito'y papatayin sa harap ng toldang tipanan. Ibubuhos ng mga pari ang dugo nito sa paligid ng altar. Kukunin niya ang lahat ng tabang bumabalot sa laman loob, ang dalawang bato at ang tabang bumabalot dito, ang taba sa ibabaw ng balakang at sa atay. Lahat ng ito'y ibibigay niya sa pari at susunugin sa altar bilang pagkaing handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Lahat ng taba ay kay Yahweh. Ito ang tuntuning susundin ninyo habang panahon saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng taba o dugo.